Ito po ay isang programa ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila, particularly ng Manila Public Information Office, kung saan nagbibigay tayo ng update at yung mga concern ng mga mamamayan na kailangan bigyan kagad ng pansin at matugunan at magkaroon ng kaliwanagan ay dito po natin ginagawa. Ito po ay pwedeng Monday, pwedeng Tuesday, Wednesday, o anumang araw at oras. No? At bukod pa dyan ay meron tayong Yormes Hour every Friday. O yun naman po yung lingguhang report. Sa mga nanonood, sana po ay kung hindi man kalabisan, please help us inform your friends, family, yung mga kabarangay natin by sharing this broadcast para makatulong nyo po kami na mas mahaba ang kamay. Marami tayong mayakap at maimpormahan ng tama galing mismo sa inyong pamahalang lungsod ng Maynila. At sana po ay nasa mabuti nga kayong kalalagayan. Live po tayo ngayon dito po sa atin sa City Hall ng Maynila. So, now, let me begin and address a particular concern ng ating mga nagninegosyo sa lungsod ng Maynila. Ako po ay habang nasa Singapore, that was like Thursday and Friday, kaya po tayo walang Yormes Hour nung Friday. Ako po ay may itinakdang study tour sa Singapore sa mga bagay-bagay na ginawa na natin sa Maynila at pwede pa magawa sa Maynila, particularly creating open green space in our city and with regard to paano mapapabuti pa ang katatayuan ng ating mga paaralang pangkolehiyo o tertiary education. Particular na dyan ang UDM. Tayo nakipagtulungan, nakipag-usap at nagpalitan ng mga idea. Diyan sa katulad halimbawa Republic Polytechnic sa Singapore, ITE sa Singapore at NUS. Para sa future ng mga batang Maynila. Now, habang ako po yung nandoon, ay may mga nagte-text po sa akin na may concern po sila at particular na yung bagong schedule of fees patungkol sa garbage fee ng business sa lungsod ng Maynila. Kaya minabuti ko po ngayon Lunes, pagbalik ko po, ako po ay nakabalik Sabado ng gabi, halos madaling araw na. Ngayon pong Lunes ay nais kong ipabatid sa inyo na inaalam namin ang inyong concern at dito maipaliwanag sa inyo ano ang mga dahilan kung bakit. At of course, siyempre, at the end of the day, ay kailangan namin ang inyong tulong at pangunawa. Now, mga kababayan, hindi po kaila sa atin at gusto ko lang i-remind. Let's go back a little bit, no? Yung konting adjust lang ng panahon. Kung maalala ninyo, noong December 2024, nagdulot ng malaking galit ang taong bayan ng lungsod ng Maynila. Hindi pa po ako mayor noon, no? December of 2024, nagdulot ng malaking galit sa puso't isipan ng mga taga Maynila. At yung ibang dumarako rito, pinupulaanan ang lungsod sapagkat sa dami ng tambak na basura sa ating pamayanan, sa iskinita, sa major torpe, at pati hindi na nakokolekta ang mga basura sa loob ng bahay. Kinagalit po yan ng mga taga-lungsod ng Maynila. Tapos po, yung administrasyon na yun, ang kanilang kakontrata, buti may, i-steady mo yan, i-play mo lang yan, please. At ang kanilang kakontrata noon ay ang Lionel Waste Management at the time. At by that time, October of the same year, ay ang Lionel ay nagpaalam na po na hindi na sasali sa bidding
ng basura. At dahil sa kadahilanan, hindi sila nababayaran for the past 8 months. Hindi na po nila kaya i-sustain. Hindi sila nababayaran ng dating administrasyon. That was October kasi po ang bidding niyan ay mala October. So ahead of time ay nagpaalam ng matino at mahusay ang Lionel. Ulitin ko hindi dahil sa ayaw nila ng negosyo, ayaw nila ng trabaho, dahil hindi na po nila kayang i-sustain dahil 8 months na silang hindi nababayaran. Minabuti naman ang administrasyon na iyon ay kumuha ng panibagong kontratista. Come January 1, tinapos ng Lionel ang kontrata nila hanggang December 31. Bagamat hindi sila bayad, pero nakasaad sa kontrata, kailangan tapusin kahit hindi bayad. January 2025. Yung nakikita niyong video, ayan ay parang mala Smoky Mountain na nangyari sa ating lungsod. At hindi po yan sa Smoky Mountain. Kalsada po yan ng Maynila. Okay. Minabuti ng dating administrasyon na kumuha ng panibagong kontrata or kontratista. In fact, hinati po nila. Isang kumpanya, Pileco, isang kumpanya, Metro Waste. At ipinaghati ang lungsod sa 3 distrito, bawat isa. Mangyari dahil sa hindi sanay, I don't know, for whatever reason, ay nagkalat pa rin ng basura sa lungsod ng Maynila. Dahil ako po, kahit hindi pa po ako mayor, 1992, nasa Tondo High School pa lamang po ako, graduating class of 1992. Ang Lionel na po, nung panahon ni Mayor Lim, at lahat halos na naging mayor sa Maynila, ang kinukuha dahil kabisado ng Lionel ang pagkolekta ng maayos na basura. Ngunit pinalita. At ang nagbayad ng pighati, sakit sa mata, at panganib sa kalusugan ay mga tagalungsod ng Maynila dahil nagkalat pa rin ang basura. Now, dahil sila'y kumuha ng panibagong kontratista, I would assume maayos at sila'y mababayaran. Maraming salamat sa inyo. Mayo ng 2025. Ibinalik niyo po akong mayor. At ako po ay nag-assume ng July 1 of 2025. Napag-alaman ko, dahil wala po namang ibinigay sa aming mga dokumento, kahit na ito'y nire-require ng DILG, wala pong binigay sa aming dokumento. Napag-alaman ko na ang Pileco at Metro Waste ay hindi rin po binayaran except for 1 month. Tama ba? Jai, Paul, 1 month. So, kukwentahin po natin, January to June, 5 buwan, hindi rin binayaran. Nung pag-assume ko, nagpaalam na rin po ng maayos ang Pileco at saka Metro Waste na kinuha ng sinundan kong mayor. Pagkaganon man, ito'y biglaan, pinakiusapan ko yung Lionel Waste Management for old time's sake. Pwede ba na itong basura na itambak sa bawat iskinita at kalsada at kanto, Avenida at Boulevard ng lungsod ay kolektahin muna nila. At nagdeklara ng state of health emergency ang Konseho ng Maynila dahil ang basura po
ay mapanganib sa kalusugan ng bawat tao. So that is July 1. Pumayag naman ng Lionel. At na-iraos natin. In fact, I will share you facts and data. That day of crisis, we collected 2 metric tons in 10 hours. 10 hours alone. Salamat naman. Ikinalugod nyo nga na nasa wata yung problema ng basura. Kalaunan, napagtanto-tanto namin, pag pinagsama yung utang sa Lionel, utang sa Pileco, utang sa Metroways, ito po ay tumataginting na 950 million pesos. So yan no, unang sumambulat sa akin basura, sumunod, sumambulat sa akin, obligasyon. Now, mga kababayan, salamat naman, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong July, nakaraos tayo ng maayos. Naibalik ulit ang kumpiyansa sa bawat naninirahan at nagninegosyo sa lungsod ng Maynila na nag-normalize ang koleksyon ng basura. Ngunit sinubok na naman tayo ng tadhana. August 26. Isinara ang Nabotas landfill. Maaring iba sa inyo alam, maaring marami sa inyo hindi alam. Yorme, ano ba ang epekto nito sa amin sa pagsasara ng Nabotas landfill? At ang nagsara ay MMDA. Inutusan tayo ng MMDA na from Nabotas dalhin sa San Mateo, Rizal. Ano pong epekto nun? Kung dati-rati, pagkakolekta ng basura, diretso sa landfill sa Nabotas because it's only 10 kilometers away from the city of Manila. Ngunit dahil tayo ay nag-divert sa San Mateo base sa direktiba ng MMDA, we are now traversing every single day minimum of 30 kilometers. 200% ang layo. Wala pa po yung waiting time or yung time in motion sapagkat hindi po unique ang Maynila. Ibang syudad din sa Metro Manila ay lahat itinungo dati sa Nabotas, ngayon itinungo sa San Mateo. So you do the math. Now, having said that, ang inyong pamahalang lungsod, binigyan ng direktiba ang Lionel. Hindi ko pwedeng ipadala yung maliliit na truck sa San Mateo at itenga ang basura sa kalsada. Kasi magpapang-abot yung naiwan at yung darating. Lolobo ulit ang basura. At magkakaroon na naman tayo ng state of emergency dahil sa sanidad. Ngunit ang sabi ko sa Lionel, gumawa kayo ng transfer station at bumili kayo ng malalaking truck to transfer those garbage collected in our street
in Tondo, Maynila. Umupa sila ng lupa, nag-construct. In just matter of 1 week, the entire facility was built. Yung iba, maaring nakita ninyo to sa post ko. Pero malamang sa hindi, kaya ipinaalala ko lamang. At bumili ng maraming malalaking hauling truck. Kasi ang bilin ko, kabilin-bilinan ko, no matter what, kung gaano man kahaba, kahirap, kailangan makuha ang basura sa tamang oras. Salamat sa Diyos. Hindi nyo naramdaman ang problemang dulot ng pagsasara ng nabotas at doon na tayo lahat mag-landfill sa San Mateo ayon sa MMDA. Na-resolve ba? Hanggang ngayon, nagagamit na. Ayun po, no? Ayun yung unang bahagi. Para lang, simple na, anong tawag yan? Memory lane. Now, mga kababayan, may bago pong pag-aaral ang MMDA. Ulitin ko po ulit, no? MMDA. Ang tawag po dito ay WACS. W-A-C-S. Pasensya na po kayo ha, dinadaan-dahan ko po para po wala na pong kalituhan. I ask for your patience to stay and dadaan-dahanin natin. O WACS. Ang tawag po dito is Waste Analysis and Characterization Study. Ano po ang epekto ng pag-aaral na yan? At kailangan niyang ganyang pag-aaral? Kasi po, para po sa load capacity ng ating mga landfill. Noong 2015, ang per capita, o mas madaling maintindihan ng lahat, bawat tao, ay nagpo-produce ng isang kalahating kilo mahigit or 0.60 per day na basura. Yung bagong pag-aaral ng MMDA, hindi pa rin ako mayor nito. Pero ito'y alam na rin ng dating mayor, supposed to be. Kasi 2023 to eh. Ang pag-aaral ng MMDA, ang ating WACS, is 0.93. Ibig sabihin, bigit kumulang 40% ang itinaas sa loob lamang halos ng 10 taon. Yung ating basura per person per day. Ulitin natin ha. Hindi po per negosyo, hindi po per bahay ang pag-compute ng basura. Ito ay bawat tao. No. Dumadako man, nakatira man, naghahanap buhay, o naninirahan pansamantala sa lungsod ng Maynila. And that goes to everyone. No. Ibig sabihin, universal po yan sa buong Pilipinas. Okay. And particularly sa Maynila. So, ibig sabihin, dumami po. Halos doble yung ating load ng basura. Bakit hindi tayo nagtaas ng garbage fee noong 2022 hanggang at noong 2019 hanggang 2022? Hindi ko po magagawa sa inyo yun. Pandemya po nun. Maraming negosyo ang tumukod. Bagamat, kailangan ng pera ng lungsod at that time, which nagawan ko ng ibang paraan, ay paliliwanag ko rin mamaya, noong pandemya, hindi ko po maating. Apakahirap na desisyon. Bagay na dapat ng desisyon, pero inunawa ko muna yung katatayuang universal situation ng buong mundo
ng buong Pilipinas at ng buong bansa, ng buong syudad noong kasagsagan ng pandemya. Bagamat patuloy na lumalago ang load o dami ng basura sa atin dito sa lungsod. Ang Maynila ay merong humigit kumulang 1.9 million population. To be exact, 1,899,450 variables po yan, but more or less 1.9 million nighttime population. Bakit may nighttime? Bakit may daytime population? Opo. Ang Maynila po, lumalago ang populasyon, humigit kumulang 3 milyon sa araw. Depende sa araw. Pag weekdays at weekend. Dahil ang Maynila po ay sentro ng komersyo and center of education in the entire country. Except for Ateneo, na dating taga Maynila, name a school. Most likely, it is located in the city of Manila. At ang populasyon po nila by the hundreds of thousands. Estudyante pa lang po yun. Wala pa yung negosyo. So yun po, no? Populasyon natin, 0.9 sa gabi. 3 milyon sa araw. Kaya ang Maynila ay halos naglalabas, kumukuha 650,317 metric tons annually. Nighttime population. Kasi hindi na po namin kinukwenta yung daytime population. Okay? So, dumoble ang pag-produce ng basura sa lungsod ng Maynila. In 2013, kung saan huling nagtaas ng garbage fee ang lungsod ng Maynila, ang presyo po ng krudo at the time is from 39 pesos to 43 pesos per liter. Ngayon po, January 16, ang presyo ng krudo per litro 56 to 59 pesos per litro. And I hope you're following me and you're doing your own computation. Pangalawa, noong 2013 po, ang sweldo ng tao, katulad ng pasweldo ng mga kontraktor sa kanilang empleyado sa NCR, is 466 pesos per day. Sino yan? Palero, driver, ang driver mas mahal pa. Pahinante, taga-dampot, pukol, salo. Sa bawat truck na iikot at kokolekta ng basura sa ating mga pamayanan at negosyo. So, 39 to 59, gasolina. Sweldo ng tao, libo-libong tao, 466 pesos to 695 pesos today. Kaya mapapansin ninyo, kahit ano pang abacus, calculator, ang gamitin natin, ay talagang hindi maiiwasan na lumobo ng gusto ang value or halaga para makolekta
ang basura sa lungsod ng Maynila. Ngayon, Yorme, magkano na po ang ating binabayaran sa lahat ng uri, logistics, and so on and so forth. Marami po yan nakasaad. 1 billion 350 million taon-taon. Yorme, magkano naman ang nasisingil ninyo sa aming mga negosyante taon-taon laban sa 1.350 billion pesos na bayarin para maging malinis, maayos ang pagkolekta ng basura. Simula 2013, magpasa hanggang ngayon, December 31, 2025, ang amin lamang pong nakokolekta ay 110 million pesos. Abonado ba tayo ng malaki? Hindi po tayo abonado. Pabangkarote po tayo. Pero may solusyon po dyan. Mga nanay ko, mga tatay ko. Kaya natin yan bayaran. Bakit ba hindi? But we are going to subsidize 1,240 million every single year para malinis lamang ang basura sa kinakainan natin, paborito nating mga franchise or fast food, sa mga paborito nating mall, karinderya, opisina, and so on and so on. Diyan ko kukunin, imbes na ipambili ko ng paracetamol, amoxicillin, hiringgilya, pampasweldo sa doktor, pag-hire ng doktor, ayusin ng ospital, ibayad sa kuryente, ibayad sa tubig, at ibigay sa eskwelahan, ibabayad ko lamang po sa basura. Ulitin natin ha. Ito po yung balance. Huwag tayong magdesisyon, huwag ako magdesisyon. Alam niyo, napakabigat na desisyon sa akin to. Pero sabi nga sa leadership, sometimes you have to bite the bullet. Maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Ang pinakamabisa ko pong gawin ay walang gawin. Opo. Ang pinakapopular pong gawin ay wala kang gawin. At ikipit balikat natin yung tunay na problema. Katulad siguro ng naranasan natin sa nagdaan. Pero ang paggogobyerno po, para sa kaalaman ng ilan, hindi po to parang Miss Universe. Para manalo ng Mr. and Mrs. Congeniality. Hindi po. Ang paggogobyerno, kailangan mong magpasya. Kailangan mong mamili puti or itim. Kaya po, mga kababayan, pinili ko po ay tao. Kasi ang pinakamadali po, walang serbisyo, i-offset ko na lang sa pagbabayad ng basura. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong oxygen, wala tayong gamot, and so on and so forth. Walang allowance, PLM, walang allowance, ang UDM, mga senior, PWD, solo parent, police, teachers. Yung po'y social amelioration pa lang. Wala po tayong magiging support. Ay paliliwanag ko rin mamaya. Sa PLM, sa UDM. So mamimili tayo.
Kayo po ang humusga sa akin, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kung ito ay mali, I take full responsibility. Wala pong ibang dapat sisihin, kundi ang inyong lingkod. Pinili ko po kayo, tao. At ngayon naman ay hiningi ko ang tulong ng ating mga naghahanap buhay sa lungsod ng Maynila. Buong kababaang loob, this is a shared responsibility. I cannot do this alone. Ulitin ko nga, ang pinakamadaling desisyon ay walang desisyon. Popular ka pa. May medalya ka pa, pero pansamantala. Ang tunay na solusyon ay kaharapin ang hamong pinansyal ng ating lungsod. Bakit po tayo dumating sa ganitong katatayuan? Dapat may dahilan, Yorme. Bakit ba parang na-bankrupt ang Maynila? Katulad ng isang napabalitang malisyoso na ako daw ay nag-iwan ng malaking utang noong pandemya. Yun po ang sinasabi ng mga malisyosong balita. No? At yan din po ang ginagamit ng what you call political operator ng ating bansa. Ang hindi nila alam, dahil hindi po sila taga Maynila, yan pong bagay na yan ay election issue dito sa lungsod ng Maynila. At yan ay hindi ko ikinubli, itinago sa puso't isipan ng bawat Manilenyo. At dahil dyan, nakaraos tayo ng pandemya, nagawa natin ang dapat natin nagawa, walang nagutom ng pandemya. At ako pa rin pinagkatiwalaan sa kasaysayan po ng halalan sa lungsod ng Maynila, walang sino man ang nakatanggap ng 65% mandate sa tatlong seryosong kumakandidato sa kasaysayan ng Maynila. So ano pong ibig sabihin? Yung nire-refresh, rehearse ng malisyosong nagbabalita ay dahil sa iniwang utang ko daw sa dati administrasyon. Na siya na may naging bahagi ng mga pasya na yun. Pero kami mga taga Maynila, nagdesisyon na mga tao patungkol sa issue na yan. At i-update ko kayo maya-maya konti naman saan at paano natin yan natutunan. So, mga kababayan, paano tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Dati po, nilalagyan ko pa po ng asukal ang aking pananalita. Dahil ayaw ko pong makapanakit ng damdamin ng mga tinalo na nating katunggali para sila na may makapamuhay ng mapayapa. Dahil nagdesisyon naman na ang taong bayan. So I move on. In fact, yung iba sa inyo, ipinagdaramdam pa na pinatawad ko pa yung mga taong nagsabi sa akin ng mga masakit na salita. Because I don't like toxic life. Move on na tayo. Focus sa taong bayan. So ngayon, mga kababayan, we call a spade a spade. Bakit po tayo nagumantong sa ganito? Sa kapabayaang liderato. At dalawang bagay lang yan. Walang alam sa pagpapatakbo ng gobyerno o hindi alam yung nangyayari sa gobyerno. Yung nauna, may kakulangan sa eksperyensa. At madaling matutunan, katulad ko po. Ako'y nagsimula high school finish sa gobyerno. Through the years, inaral ko. Pero ang mas malungkot,
Pag ang dahilan ng dating leader ay hindi ko alam yan, mas delikado po yun. Dahil ang nangyari po sa atin, kinas advance ng kinas advance ang pera ng lungsod ng Maynila. Nalaman namin yan noong July. Nung pumasok na kami, nakita na namin sa kwentada na umabot sa 10.2 billion commercial obligation. Ulitin natin ha. Yorme, umutang ka ba? Sagot, opo. Kanino ka umutang? Sa gobyerno po. Bakit ka umutang? May pandemya po. Naramdaman ba yung inutang? Taong bayan po ang maghuhusga. In fact, naghusga na ang taong bayan. Ano po yung commercial obligation? Ito po yung araw-araw, produkto at serbisyo na kinukuha natin. Kailangan po yan bayaran. 10.2. O Yorme, narinig namin yan sa iyo noong ikay nag-State of the City. Tama naman po. Ano na po bang update? Ang pangako ko sa inyo, 95% ng buhay ko bilang inyong mayor ay tutuntunin ko ang mga solusyon sa pinansyal na problema natin at kinakarap. 5% ay papapanagutin natin yung mga taong nagkasala. Ano na pong update? 2 grupo na po ng individuals, mga dating leader, nakasuhan na po sa ombudsman. Ayan po, yun ang update. Yung isa, ginawa pong tsubibo, yung pera ng Maynila. Yung isa, kinas-advance para sa eleksyon nila. JO dito, JO doon. Kasama dito, kasama doon. Yan po ang nangyari. At kami mga taga Maynila, alam po yan ang mga taga-lungsod ng Maynila. So, Yorme, ano na po ang ginawa ninyo diyan sa pagkakautang na yan? Yan ba'y may kinalaman sa pagtaas itong kinukwento mo, Yorme? May kinalaman ba to sa garbage fee? Opo. Napakalaki po ang kinalaman. Sa 10.2 billion, ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama, magagabi, araw-araw, holiday, sa tulong ng mga taxpayer, nagsinop kami at binayaran natin yung ating pagkakautang sa what you call commercial obligation. Yorme, 6 na buwan ka pa lamang, July to December. Paano mo magagawa ng paraan yan? Salamat sa Diyos. Pero hindi pwedeng ikubli 4.3 billion. Ulitin ko po, no? Out of 10.2 billion, 4.31 billion na po ang binayaran natin sa obligasyon. As I have said, we'll call now this a spade a spade. Wala nang sugar coating. Yan ang ginusto nila. Binayaran ko po yung kapabayaan na tupdin ang kanilang obligasyon bilang leader dati ng syudad. At ito'y kaharapin. Ikinubli, Yorme? Opo. Itinago, Yorme? Opo. Nalaman ba namin? Opo. Ginawan ba namin ang solusyon? Opo. Nasa harapan niyo po. 4.31 billion. Almost 40% mahigit ang nabayaran natin sa luma nilang obligasyon.
Yorme, paano naman yung utang mo? Tulad na nasabi ko kanina, umutang ka, Yorme. Alam niyo naman po, sa mga taga Maynila, alam na ito. Pero kung hindi kayo taga Maynila, para sa inyo na rin ito. Nakapagbayad ba tayo ng aking pagkakautang? Inaako ko na po para wala nang mali siya yung mga bali-balita. Total, hindi naman sila taga Maynila, hindi naman talaga nila narinig yung kampanya, hindi naman nila narinig ito. Baka lang wala na silang maibalita, ito na lang ibabalita. Magkano na nabayaran mo, Yorme, sa loob ng 6 na buwan? Ha? Sa pagkakautang mo ng pandemya? 557 million, 0.87. Yan pong utang na yan sa bangko ng gobyerno, Land Bank at TBP. Paano nangyari yun, Yorme? Kala ko ba walang pera ang Maynila? Dahil sa waldas, kapabayaan, walang kaalaman sa pagpapatakbo ng gobyerno yung mga nagdaan. Pagpasensyaan nyo na po kung medyo masakit ang salita na yun. Pero minsan, we have to real talk lang tayo. Kasi parang gusto ata nila kampanya ulit. No? Lahat ng ito'y narinig na sa kampanya. Paano yun nangyari? Nagsinop po ako. Nangako ko sa inyo, magsisinop ako. Nakaraos. Yorme, kaya naman palang bayaran. Bakit tayo nagkanda baon-baon? Hindi ko rin po yan masagot. Kaya nga po, idinimanda ko sila lahat sa ombudsman sa cash advance nila. Ang cash advance nila, 250 million, 369 million, 447 million. Alam mo, matatapos na, nag-cash advance pa ng 70 million, talo na, nag-cash advance pa ng 80 million. Yan po. O ngayon, nakaraos tayo. Nakakain ang bawat tagalungsod. Maraming obligasyon ang natupad. Marami pa tayong pagawaing naisayos. Paano nagkakasya lahat yun? Ayoko po magbuhat ng bangko. I'm just stating facts na lang. Basta nangyari lahat yun. Yorme, 2026 na. Teka muna. Ulitin natin. 43%. 41%. Yung aking inutang, sa mga ito na i-take note nyo na to. Yung aking inutang noong pandemya para iraos ang 2 milyong humigit kumulang na Manileño sa kasagsagan ng pandemya. Nabayaran ng 557. Ang tanong, Yorme, ilang porsyento ba sa loob ng 100% para mabayaran yung utang na ginawa mo? Yorme, sa loob ng 6 na buwan, 4% lang po. Let's just say 4.7. Pag ginawa mo siyang 2 6 na buwan, which is 1 taon, nasa 9.4% lang po ng buong budget. So, ilan po ang natira? 90%. 0.3. Ang natirang pera. Ano ba yung 90%?